Rating mga mackerel! Let's go! So, salamat po sa lahat ng nanood ng aking Sardinas episode from last upload ko. And pasensya na po at talagang inaway ako ng mga Rose Bowl family, ng mga Rose Bowl fans dyan. Ay, Rose Bowl ba yun, no? Yung mga Rose Bowl fans dyan, galit na galit. Guys, grabe naman yung mga salita. Yung iba, grabe magsalita. Sabi, pasmado yung dila mo. Iba naman, bakla ka kasi. Kaya ganyan panlasa mo. Hindi daw ako nainom ng tubig in between. So, sa YouTube kasi kumpleto, makikita niyo yung full process. And, girl, pag naka-blindfold ka, iba talaga yung lasa kahit uminom ka ng tubig. I mean, hindi mo agad malalasahan and wala ka talagang idea. Talagang hindi siya bias. So, depende talaga sa panlasa mo. Kasi ako, ay mabilis akong sa malalansa. Eh, bakit ba ako kasi nag-explain ngayon sa inyo? Basta yun ang naging final rate ko. Diyos ko, I'm working with Mega nga. Diyos ko, hindi sila kasama sa top 3. Na-win lang ako. Pero, ang galing naman, what's good about Mega is they understood and then nag-message lang sila na hindi nila ina-expect yung ranking or yung resulta. Alam nyo, anong ginawa nila? Sabi nila, pinatrace nila yung batch number. Baka nga daw nagkaroon ng problem or discrepancy. Talagang na-ano sila ng feedback. O meron naman sabi niyan, ay kasi vlogger ka, kaya girl, hindi na alam saan lulugar ng tao sa inyo. Buti nga nakikinig sa feedback eh. And, anyways, hindi naman tinake against sa akin kasi nga naka-blindfold and wala tayong control. So, for Facebook people, ang nakikita nyo lang po sa Facebook is summarized or highlights ng pinaka-video. If you're interested sa full review, nire-review namin yung itsura, yung amoy, pati ilang piraso, lahat. Full force review tayo sa YouTube. So, you can visit YouTube. And so, sa mga taga-YouTube naman, kung nahahabaan kayo sa video, punta po kayo sa Facebook. Okay? So, ngayon, mackerel na napili natin kasi isa to sa mga comments na lagi nagsasabi. So, ang pinili namin are those in natural oil lang and walang other flavors kasi baka maiba. Katulad dun sa sa rating natin ng condensed milk. Kasi may nag-comment naman creamer kasing isa, yung isa naman condensed. So medyo nabash tayo doon. So sorry na, huwag kang magalit. Hindi ko napansin yun, na-overlook ko. So ngayon, medyo ginalingan natin lahat sila all in natural oil. So samahan niyo akong i-rate to. Let's go. Ang haba ng intro. Napaka-defensive, di bakla? Panoorin niyo na lang guys, naghahabol ako ng kita. So tsaka guys, pag lahat sila nasa harap mo, madidistinguish mo talaga ano ang itsura nung mas masarap sa hindi or mukhang mas nakakatakam sa hindi. And lalo na, pag sabay-sabay mo silang tinikman na naka-blindfold, talagang makikita mo yung difference. So, sa mga nang babash sa akin, sa kanya ko i-bash pag na-experience nyo na rin at tayo'y magtuos at mag-usap kung ano yung experience nyo. Okay? Dahil na naman sinasabi, defensive na naman na bakla. Hindi ko na-explain yung sarili ko, i-reddit nyo na naman ako. Thank you sa Reddit, guys. Dahil sa age, bilis-bilis sa tataas ng followers ko. Road to 800,000 na tayo. So, ang ating first is ang Saba Mackerel in natural oil. Sana all natural. So, hindi siya easy open. Kinan-opener ko siya. Wow, dami. Yan siya. Next naman is Mega Mackerel. So, easy open siya. Yan siya. Ay, dami ah. Lansa. Ang lansa ng mackerel, no? Next natin is Master Mackerel. Easy open din siya. Sabi ng beer, harap-harapan niyo kami niloloko. Roto wala tong lokohan dito. Ayan, si Master. Next natin is 555. Easy open din siya. Laki, di kasya oh. Parang ka BBC. or may ka. Laki. Laki. Sabay. Double pen sila. DP. Constipated. Ayan. Lansa ng bahay na. Next naman is si Unipack. Easy open din siya. So, si Saba lang ang hindi easy open. Ay, ang ganda. Baho din. Ay, ang dami. Perfect.
So, hello mga taga-YouTube. So, same mechanics tayo. Titingnan natin kung sino sa kanila ang pinaka-appetizing sino sa kanila ang pinaka-appetizing, pinakamalinis ang sabaw. Kasi ang napansin ko sa kanila kanina, maraming remnants. Remnants! Remnants from the past or maraming mga residue na hindi kaaya-aya. I'm not sure if it's a basis ng masarap, pero kasi ang sinasabi lang nila dito, in natural oil and natural Disaster. National Geographic phenomenon of the Philippines. Charing. So, yeah, natural oil lang dapat. So, dapat oil lang siya and water, I assume. So, pag may mga residue ng kaanik-anik with may dilaw, no yun. So, ang pinakamalinis ang sabaw and nakikita ko is si Mega. Kita nyo ba? And next naman sa clear is si Unipac. Next si Saba. Malinis and appetizing tingnan. Next naman natin is yung malalaking chunks. So, hindi ko alam kung paano to kasi mas malaki yung can ni Unipac. Pero, to be fair, ang malalaking isda is si Saba. If ikukumpara natin kasi yung pinakamalaking isda is ito si Unipac kasi baka dahil nakaganitong can sila. Pero if babalik tayo sa mga ganitong can lang, si Saba ang may pinakamalalaking parts. Diba? Ang lalaki. And ang pinakamarami naman na isda, sleek siya, pero madami din. Si Mega. Okay? And ang pinaka medyo maduming tingnan, si 555. Hindi ako masyado appetize sa kanya and parang lamog-lamog yung itsura niya. Ayan siya. So si Master okay lang. Parang siya yung klase mong walang ambag sa school, gano'n. Pero kanina naman, ang pinakamalansa pagka-open ng lata, si Mega. And ang pinakahalos walang amoy, si Unipac and si Saba. Yung dalawa, wala na namang ambag sa university. Sila lang yung mga average yung nagbabayad sa school para makapag-aral. Pero hindi sila extremes, hindi sila. Pero may amoy siya, pero alam mong isda, mackerel siya, pero hindi siya malansa. So, yan. So, Balik na tayo. natural yung dating. Oo, mas natural ang itsura ni Unipac at saka ni Mega at ni Saba. I-rank natin sila ng 3rd place, 2nd place, and 1st place. So, same mechanics, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa mga brands. Yan na po. And may naka-ready tayong tubig para kung sakali. Pati medic. Yes, may medic rin tayo. Kasi baka feeling ko atakin ako ng gout anytime. Tataas na naman ang uric acid ko. So, papatulog tayo kay Kuya Herbert. Itatabi niya na yan and isa-isa niya sa ating ipapatikin. First, canned mackerel. Parang Spanish sardines ba to? Eh, Parang sa Spanish sardines. I mean, for a person na first time kakain ng canned mackerel, ang sarap nito. Alam mong water at saka oil lang talaga yung kasama niya. Hindi siya malansa. At the same time, alam mo yung parang yung pagka-fresh ng isda is nalalasahan mo talaga. So, it's not salty, it's not anything, as in wala. Para siyang bare isda lang talaga. And I appreciate yung pinaka-shreds and fiber niya. It's thick and may chew talaga siya. In fairness, ang sarap ito. Ang linis. Walang aftertaste na iniiwan sa dila. Ang refined ng lasa niya. So, ayan na naman sabihin niya, ano na naman yung refined? Refined, ang ibig sabihin ng refined is hindi siya nag-i-relieve ng aftertaste. Yung lansa, anggo, ganon. So, malinis siya. Pag malinis siya, ang terms na ginagamit doon is refined. Ay, nag-explain na naman ako. First place. Thank you. Dahil sinasabi ni Bakla. Ayan po, inom ako ng tubig. Paparinig ko pa. Next, canned mackerel! Ito ang masarap. So yung kanina, para lang siyang plain water. Ikaw, kung kinakain mo pati sabaw nito, masarap siya. Ito may alat na siya.
So, hindi siya maalat na maalat ha. May timpla na. Yung kanina as in parang pure plain isda, tubig, tapos. Ito, may hints ako ng saltiness na nakuha sa kanya, which is good. Para siya nagkaroon ng distinction than the other one. Pero for those na ayaw ng maalat or nagre-reduce ng sodium, siguro hindi para sa inyo to. So, para sa akin, mas gusto ko yung may timpla. Mas malinamnam to, and mas chunkier yung pinakalaman niya. Ang sarap. Tingnan natin kung may tubig. Ha? Tingnan natin kung may aftertaste. Yes. Nag-aftertaste to. Talagang naglilinger sa bibig mo. Yes. Yes. Meron siya. Kaya may siya. Pero, in fairness, mas lasang mackerel to sa akin than the other one. Dahil siguro sanay ako sa may season, no? But yeah, mas gusto ko to. First place, usog tayo. Okay. Alam mo, now that I know na now na nakatikim na ako ng mackerel in oil, baka mag-switch ako sa mackerel than the sardines with tomato sauce. Ang sarap pala niya. Mas appreciate mo yung lasa ng isda. Next, canned mackerel! Maliit to. Yung sabaw is almost the same sa kanina. But this one has more oil. Pero, mas maliit yung isda niya. In fairness, siksik siya na para kang kumain ng... Alam niyo yung mga may tausi na sardinas? I'm not sure if it's mega. For some reason, average na siya. Okay siya. Andun yung alat, andun yung linamnam ng tubig, yung isda is just okay, mackerel. Yung kanina, wow, may pagka-premium yung lasa ng dalawang nauna, but this one is okay lang, so third place ko muna siya. Next, canned mackerel! Ang sarap nito. Pero hindi siya kasing sarap ng nauna. Pero nahirapan ako kasi almost the same texture yung pinakalaman niya doon sa nauna. Kasi talaga tumatak sa isip ko yung itsura ng texture ng naunang-una eh. Pero ito, parang ang linis niya. Linis in a way na purong laman yung nakain ko. Siguro pagkuha ng part. Pero still, alam mo yung fiber niya, talagang buo. Parang alam mong isda talaga yung kinakain mo na debone. Tapos yung tubig niya is hindi siya ganun kalansa. Parang ang linis siya talaga. Parang literal na tubig lang tapos nahaluan lang ng pawis ng isda. Parang ganun ang lasa niya. Hindi talaga malansa at all. So, if aftertaste ang basihan, wala siyang aftertaste, malinis ang ano niya. Kaso yung isda, medyo maliit lang. Compared do sa nauna na feeling ko ang mature na. Kasi, paano ko nasabi? Kasi kanina, yung nakain ko parang part lang siya ng bilog na isda. Ito kasi, nakain ko parang buntot na. And parang, ay, ang liit niya. For its cylinder, for its size, parang maliit siya. Pero masarap. Kaya itapat mo nga muna siya sa first. Ang lamang niya yung dinis eh. Medyo malansa yung mga the past 3. Next, canned mackerel! Ito. Ito ang masarap. Kung masarap yung mga nasabi kanina, ito sobrang sarap. So, sobrang sarap siya kasi yung sabaw niya, may hints ako ng sweetness, may alat na aftertaste, and then yung oil niya is just sufficient para hindi mag-dry out yung isda. Dry out in a way kasi may mga isda ako kanina nakain na parang sobrang fiber, ang hirap lunukin. But this one is medyo oily na parang Spanish sardines ang atake niya. Medyo matamis ng konti. May hints ako ng alat ng konti. Ang perfect. Ang ganda ng fiber. First place, yung dalawang second ko, magbabattle ako ng second at third sa kanila siguro. Meron pa ba tayong natira? Wala na. Last na to. Sige. First, itong kinain ko to first, and then magbabattle ako for second and third. Kuya. Okay, so, nabigyan na sa akin ni Kuya Herbert. Battle for second and third to. So, ngayon, walang washing ng bibig ang mangyayari. Titikman ko kung sino ang mas
relieve ng lasa and impression sa, or last impression sa aking dila. Iwan natin. Sarap ito. Yan. Ito yung may alat. Yan. Mas maalat to. Mas gusto ko to. Second to. Third to. Final. Thank you, Kuya Herbs. Guys, kung hindi ako nagka-cut siguro, napapanood nyo, sobrang shoutout kay Kuya Herbert sa aking as cameraman and head production. Ang effort nito, pag ito yung content namin, napapakamot siya, ayaw niya. Kasi imagine nyo kung madami to, guys. Hindi, ay nako. Sobrang matrabaho to, feeling ko. Okay, so magre-reveal na tayo. Na-excite ako. Kasi it's a new product na hindi ko lagi binibili sa grocery. So, it's something na i-add ko sa grocery once siguro tapos to. Sarap pala ng mackerel. And reveal time! Ito yung ayokong part lang dito. Sobrang nakakasila, oh. Ala, di ko pa siya nakikita kasi nakaharang yung tubig ko. Oh my God! In fairness, I mean, to be fair, lahat sila masarap, swear. Nagkakatalo lang sila sa timpla ng sabaw tsaka sa pinaka-isda. Halos lahat ng isda is quality premium na alam mong wow, ang quality naman ng isda. Nagtatalo lang sila sa marination ba tawag doon? Or sa timpla. Fermentation. Okay. So, congratulations sa... Uy, kakapasok. Congrats. So, congratulations sa'yo, Mega. Nasa iyo ang third place. Congratulations sa'yo, Saba. Nasa iyo ang second place. And... ayun lang. Yun lang ang sa kanya. Hindi siya easy open ka. So, disqualified ka. Charing. So, sana easy open ka na. Adjust ka na rin, be. And ang ating first place, congratulations sa'yo, Unipack Mackerel. Nasa iyo ang Corona. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to as much as I did, as much as I do, as much as I have didn't. As much as... Basta sana nag-enjoy kayo sa video na to. So, a new discovery siguro, isasama ko na siguro sa mackerel sa next grocery ko. And I hope this helps you as your reference sa pagbili ng canned mackerel. So let me know in the comment section kung may gusto po kayo patikim, ipa-experience or ipakain sa akin. And sana parating masarap ang ulam niya kahit di tayo mayaman. Bye! Ligpit lang kami. Taste it, rate it, keep it real.